Kung tumataas ang sugar mo dahil sa sobrang sweet ni Mister. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung mga natural na ways para bumaba ang sugar. First, piliin ang tamang pagkain. Dapat yung mga low ang glycemic index. Dok, ano yung glycemic index? Ito yung basihan kung gaano kabilis natutunaw yung mga pagkain na kinakain natin at kung gaano siya nakakaapekto sa pagtaas ng blood sugar natin. Dok, ano? Pakilinaw nga, i-skip ko na to. Sige. Kapag mataas ang glycemic index, mas mabilis siyang matunaw, mas mabilis din siyang ma-absorb ng katawan, pero mas tumataas yung blood sugar natin. Bukod dyan, since mas mabilis siyang matunaw, mas mabilis din tayong magutom at mag-crave ng mas maraming pagkain. Parang nagigets ko na, Dok. Pero onti pang paliwanag. Kunyari, meron akong pagkain. Ito pagkain na to, mataas to sa glycemic index. So, kinain ko siya ngayon. Nilunok ko siya. Tapos, natunaw agad. Kasi mabilis sila matunaw eh. Since natunaw agad siya, gutom na naman ako maya-maya niyan. Kakain na naman ako. And also, since natunaw agad siya, hahalo agad siya sa dugo ko, tataas agad yung blood sugar ko. Kumbaga, sa umpisa lang magaling. Sa umpisa ka lang bibigyan ng energy. Pero pag lumipas na yung panahon, wala nang kwenta. Sa umpisa lang nagbibigay ng effort. Parang yung nang iwan sa'yo. Boom! Dok, okay pala yung mga low glycemic index. Ano yung mga example nun? Andyan yung mansanas, andyan yung saging, kamatis, mga mani, at kung ano-ano pang mga gulay. Next, damihan ng pagkain ng itlog. Hindi po yung itlog na kulay brown, ha? Mataas po kasi sa protein, sa healthy na fat, vitamins and minerals, and antioxidants yung mga itlog. Remember, pag mas mataas po yung protein, mas nakakabusog po siya. So, ang tendency, mas hindi po tayo gutom. Ang resulta, mas controlled natin yung urge na kumain ng sobra. So, a study by Joel Lee, hindi ko sure kung tama yung pronunciation, pero sabi dito, egg consumption is associated with a lower risk of type 2 diabetes in middle-aged and older men. So, ang participant ng study dito is 7,000 Korean adults. Sabi sa conclusion, egg consumption was inversely related to the risk of incident type 2 DM among men. Next, magkaroon ng self-control. Dok, ang dali-dali sabihin yan, pero ang hirap niyan gawin. Ang sarap kasi kumain eh. Naintindihan ko po kayo kasi sobrang sarap naman talaga kumain. And isang form po natin yan ng bonding tsaka relaxation. Para matulungan ko kayo, bibigyan ko kayo ng mga pinagbabawal na teknik. Kung kumakain kayo, gumamit kayo ng mas maliit na plato. Dati nakabandehado kayo. Gumamit na lang kayo ng platito o kaya yung maliliit na spoon and fork. Sa ganung paraan, kahit papano, nakokontrol natin yung amount ng kinakain natin. Madalas magaya si Mister sa buffet. O, ganito gawin nyo. Mahal, tara, buffet tayo. Libre kita. Samgyup, eat all you can tayo. Ay, mahal, wag na. What? Naku, mahal, wag na. Di ba nagkocontrol tayo ng sugar natin? Kaya mo, ipagluto na lang kita. Dito ka na sa bahay, uwi ka na. Wala yung mga bata. Also, kapag kumakain kayo, dapat dahan-dahan, huwag mamadaliin. Gawin nyo yung mga tips na yan, for sure, makokontrol nyo yung amount ng kinakain nyo. Next, baka magulat kayo dito, kumain ng mas madalas. Dok, niloloko mo kami, i-unfollow na kita. Anong ibig sabihin niyang tinuturo mo, ha? Ibig sabihin, kumain po ng mas madalas pero mas maliliit na portions. May mga studies pong nagpapatunay na kapag mas maliit yung mga kinakain natin pero mas madalas tayong kumakain, mas nakakatulong yon sa mga blood sugar natin. So, according to this study, meal frequency and incidence of type 2 diabetes, sabi sa kanilang conclusion, eating 4 meals a day compared to eating 3 meals a day was associated with lower risk of developing type 2 DM. Wait lang, bago mo damihan yung dalas ng pagkain mo, siguraduhin mo na onti lang, maliliit lang, and portions lang talaga yung ini-intake natin. Kasi syempre, dapat bilang pa rin or controlled pa rin yung intake natin ng sugar throughout the day. Kasi kung dinamihan mo yung frequency, dinalasan mo yung pagkain, pero di mo naman binawasan yung amount nung kinakain mo, same lang, o kaya dumami pa lalo, mahirapan ka mag-control ng sugar mo niyan. Of course, sundin lang tong mga tips na to, kasama yung payo ng doktor nyo. At kung niresetahan kayo ng gamot, huwag kakalimutan inumin to. Kung meron kayo tanong, comment down below, and kung benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.